Mayor Kapil, isang tanong lamang po mula sa chair bago ko i-turn over yung floor kina Sen. Sherwin sa kanila ring mga tanong. Ang sabi nyo po ay wala po kayong alam sa mga illegal na gawain sa Pogo, sa Porac. Yes, po. Let me flash this letter po, Mayor. Ito po, as early as 2021, na i-report na po sa inyo no less than by the provincial director or provincial chief ng CIDG Pampanga na may serious illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, and illegal drugs sa premises leased by Lucky South 99. So, fina-flash ko po itong sulat ni Provincial Chief Arvin Hosmilio. So, Mayor, it's either, for lack of a better word, ignorant po kayo dito or complicit kayo dito. Dito na lang muna po ako and I'll turn over the floor now to Sen. Sherwin. Unless meron po kayong gustong i-comment dito sa sulat na ito, Mayor, at yung impression po ng chair dito. Actually, tinitingnan ko po yung letter. Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor. Mayor, meron pong received stamp July 19, 2021 o 5 days po pagkatapos ipinadala ni Provincial Chief Hosmilio. Pasensya na po, talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di maaaring di po namin na-actionan yan. So ignorant po kayo sa sulat na ito? Hindi naman po ignorant. In all honesty, hindi po nakarating po sa akin, Your Honor, yung sulat. Actually, nakikita at nakakausap ko rin naman si Sir Hosmilio. Wala naman po kami napag-uusapan na noon nung magkita kami na merong ganun pong pangyayari, Your Honor. Salamat po, Mayor. Actually, hindi lang ito usap, formal letter po. So very regrettable po na sinasabi niyong hindi niyo po ito natanggap, bagamat nga may received stamp po ng Office of the Mayor. Yes, ma'am. Your Honor, if I may read po ang report, comprehensive report po ito ng PNP Porac Pampanga Pogo timeline po para mabasa ko lang po. Kahaba po yan, Mayor. 2 page lang po, ano lang naman. Medyo mahaba, 2 page. Kung maaari po i-submit sa komite at siguro sabihin nyo na lang po sa atin ngayon, at least yung highlights lamang po. In 3 minutes, so ano na po ito? Sige po, Your Mayor. Honor. Date, May 8, 2023, PAGCOR Vice President Brigadier General Raul Villanueva, retired, received reports regarding alleged illegal activities inside Tide Court of Lucky South 99. But as per the PNP, there were no illegal activities happening. August 25, 2023, joint inspection conducted by Porac LGU with Property and Body. We will submit po yung supplementary pictures. Salamat po. Pinapasok po sila, pero wala po silang nakitang any criminal acts po. Pinapasok hanggang sa security office lamang. Hindi po. Recently lang po namin nakita yung report nila na pinapasok po sila nung 2023 po ito, Your Honor. Kaya we will supplement this para Salamat po. makita po natin. Then September 28, 2023, based on reports that there was an alleged missing Thai national, the Porac BPLO, PNP, CIDG, and ATCU conducted an inspection at Thai court. It was then found out that the said Thai national went home to Thailand on July 2023. October 25, 2023, PNP Porac coordinated with BPLO regarding the validation of papers of Lucky South 99, to which Porac BPLO cooperated. November 16, 2023, a certain intelligence officer conducted an inspection of Lucky South 99,
to verify if the company continued to operate despite the expiry of their permit on 27 of October 2023. December 28, 2023, another inspection has been conducted by an investigator of PNP to verify if whether Lucky South 99 was still operating after the expiration date of the license. January 19, 2024, an intelligence officer continued to conduct an inspection and verification of Lucky South 99 to ensure that no illegal activities are taking place. March 20, 2024, PNP received reports that illegal pogo was allegedly monitored inside Lucky South 99. Allegedly, most workers are Chinese nationals and Filipino workers. Allegedly, pogos are used to venue for human trafficking, kidnapping, cybercrime, and even prostitution. March 21, 2024, Porac Station conducted coordination and validation with different agencies, local government, BPLO, PAGCOR, and intensified intelligence monitoring. Upon coordination, management of Lucky South 99 informed the station that their license to operate was still in the process of validation of PAGCOR. Same day, they coordinated with BPLO. March 24, 2024, PNP wrote to Porac LGU regarding the request for assistance for a JIT. Yun nga po, kaya nakapag JIT po kami nung May 3 at doon na po kami hindi pinapasok, Your Honor. Salamat po, Mayor. Quickly lang, General Villanueva, binanggit din sa timeline yung pangalan ninyo. May comment ba kayo doon sa timeline na pinresent ni Mayor Kapil? First page. Yun lamang sa simula. Madam Chair, I'll check my record, but parang wala naman akong na-receive nun, ma'am. Kasi may compilation naman ako ng reports na dala ko ngayon. So I'll check uli, ma'am. Thank you. Salamat, General. And lastly for now, nabanggit din po, pinersend ko yung sulat ninyo, Provincial Chief Hosmilio, at binanggit din po ni kayo ni Mayor. May comment po ba kayo sa nangyari o di nangyari pagkatapos nyong isulat itong mga seryosong issue kay Mayor? Good afternoon, Madam Chair, and to the honorable members of this committee. Tingnan po. I remember, Madam Chair, pinareceive po namin ito sa Office of the Business Permit and Licensing Office. Although hindi ko po ma-recall kung meron kaming na-receive na reply. Pero most likely, wala po, Your Honor. Salamat po, Police Major Hosmilio. And alam naman natin, tayong nagtatrabaho sa gobyerno, kapag nagsusulatan tayo at kahit kababayan natin nagsusulat sa atin, within 15 days dapat nagre-reply po tayo. At lalo na pag ganitong kaseryoso po yung subject matter. Anyway, salamat po, Police Major Hosmilio. So, Sen. Sherwin, I'd like to turn over the floor to you. Salamat po. Thank you, Madam Chair. I'll pursue your the line of questioning that you left off. Specifically po yung letter ng PNP. I'm trying to kung pwede ma-flash lang natin. Mahalaga po itong letter na ito dahil yung kaninang letter. Yan. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001 meron nang na-detect ang PNP CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac.
Kung makikita ho natin as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. No? Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs at that time, nung nag-raid this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024. No? 4 years after. So, ganong kahaba, pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Osmilio. Kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala Mayor, pong Mayor, Aramis. Mayor, With due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po si Sen. Yeah, Sherwin. meron tayong Sorry po. procedures, Mayor. You'll be recognized later. Major, itong sabi niyo may informant na lumapit sa inyo. Do you know kung bakit lumapit sa inyo? Ano bang naging scenario at that time? Base po, Informant o ma-victim? Ano bang lumapit sa inyo? base po sa naalala ko, Your Honor, empleyado po siya sa loob ng Royal Hotel na either nag-resign or parang ganun po, Your Honor. And then, nakita ko dito sa letter nyo na pinadala kay Mayor Capil in 2021, humingi kayo ng mga documents, particularly sa business permit section. Yes, Your Honor. And then, nasabi nyo rin kanina, sa base sa tanong ng ating chairperson, na to your best of your ability, best of your memory, hindi kayo walang reply from the local government unit. If my memory serves me right, Your Honor, wala kaming na-receive na reply. Did you check your records kung merong any reply, any communication from the business permit section of the LGU? Kasi kung ikaw ang business permit head at ito naka-address to kay Mayor at ang pinag-uusapan dito krimen, wala nang kaduda-duda, dapat diretso sa lamesa ni Mayor to di ba? Hindi mo na pwedeng ito go through the normal process pa receive. Diretsuhin mo na kay Mayor to dahil we're talking about illegal detention, prostitution, illegal drugs, no? So from your background check and also from your records, meron bang any communication from the LGU? Palagay ko po, Your Honor, wala. Kasi nag-resort po kami sa pag-contact doon sa victim nung wala po kaming ma-receive na reply from the LGU since the offense involved ay estapa. We tried to communicate with the victims para magamit namin sila, Your Honor, mag-testify sa court. Na-contact niyo ba yung victim after that? Na-contact po namin, Your Honor, but the problem is yung po mga biktima ay mga foreign nationals living abroad, and at that time ay pandemic po, yung travel restriction, hindi sila makapunta dito sa Pilipinas.
So nag-reach out kayo dito sa mga biktima. Ito yung mga nagsumbong sa inyo. No, Your Honor, yung pong CSR representative na nagtatrabaho sa Lucky South 99. Diba sabi mo kanina may Pinoy na dating nagtatrabaho na nagsumbong? Yes po, yun po yung walking informant. Foreigner siya, local? Pinay po, Pinay. Pinay. And then, pinursue nyo ba itong case sa kanya? O kumuha pa kayo ng mga information? Sa maalala ko po na shift yung focus namin sa ibang pogo po sa Clark. Pero itong particular letter, wala nang subsequent action. May mga subsequent action po ba ito? Nung hindi po namin makonvince yung biktima na magpunta sa Pilipinas para mag-file ng complaint, na natabunan na po, hindi na nawala na po sa focus. Okay. And then, based dito sa mga records, ang next action na ng LGU is itong 2023 inspection. So, Mayor Capil, bakit ang tagal from 2021 to 2023? Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. Opo. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Opo. Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, Your Honor. Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with due respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ifa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ifa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama in Sen. Sherwin. Thank you. You mentioned it. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, nung 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No? Opo. Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit police kasama doon sa 2023 inspection? Opo, mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat. Na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Opo, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Opo, para po for the information, sige, para opo. As a brief summary of significant events starting in 2022, CR MIS with control number and referral ID
dated April 6, 2022, was received by this office with reference to the isumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Nino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calauwa Jr. conducted coordination with Valerie R. Rebugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, not as territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint re illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan nyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa nyo? Ang totoo po, kahapon lang namin na Lahat ng sinasabi nyo ho yan, na ngayon nyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi nyo ho rin yan mababasa. Kaya ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala nyong dokumento ho sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification, lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Ah. Dapat nabasa nyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Di ba ho? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. No? Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito lumabas rin to sa Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal, kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer. Please po, sana po kahit konti lang po. kayo po Allow, or allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yun lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. May papakita po akong pagbabayad ng taxes. Table. Nakita ho namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, sama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque, ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building. Pakita lang na. 46 buildings. Pakita lang ho namin.
sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Opo, mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam niyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat po yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare dahil ang mga taxpayer natin minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own Opo. tax declarations based on the occupation permits. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Napapakita ho namin doon sa Whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Ayun ho yan kasi nasa media na ho lang ngayon eh. No? So sigurado ho. So ang punto ho namin, pinakita ko na ito, but let's nasaan yung tax yung sa business permit? Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards to this assessment. Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 9,000 real property, 90,000 real property sa amin sa Porac, wala na po akong matatrabaho. Kasi ang assessment po, lump sum naman po ibinibigay sa amin, hindi naman po namin inisa yan. Kaya sabi nga po, kaya meron tayong mga department head para sila mismo ang mag-check. Sila po mismo ang may technical knowledge, technical supervision with regards to their job. Kaya ang mayor po talaga lahat trabaho niya from lahat, from development, lahat po, at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. Pero ang technical supervision po nasa department heads namin. Kaya siguro kung may pagkakamaling ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check kung ano po ang mga dapat nilang gawin. Kasi sa mukha po nung sinabi ko, kung yun po lahat nakatutok ka, wala ka na pong matatrabaho. Sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng mayor. Kaya sana po, sabi nga po, general supervision. We only supervise our technical person, kaya kumukuha po tayo ng mga technical people with the knowledge dito sa assessment, sa building permit. Kasi po talaga ang mayor, kung lahat tatrabahuin niya, wala na pong matatrabaho ang mayor. Pero Mayor, Your Honor, baka kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Ang pinakaunang dapat aptupagin ho natin yung collection. alimbawa po, Kung 1 taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung 5 taon, na halos 4,000 lang ho ang binabayaran kada taon, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang punto ko lang ho naman, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron ho kayong plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. Nakita ho namin, ang kanilang business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung Amilyar, mababa ang binabayaran.
napakita ho namin last week during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya. Merong advice ang CIDG in 2021 na may problema ho doon. Ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa aking pananaw parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Kayo na ho nagsabi na hindi inspect. Sila na ho, sabi nga ni Vice Governor Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi po totoo yan, Your Honor. Pero Kahit po nung January 2024, kung may special treatment lang po sila, hindi na rin namin sila inisyuan ng permit, Your Honor. Kaya 6 months before the raid, wala na po silang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin kahit malaki ka pang business, kahit maliit, wala pong special treatment sa amin. Pag hindi ka sumunod sa aming regulasyon, hindi ka namin i-issuean ng permit basta't may violation ka, Your Honor. anyways, yun po yung base sa mga records at base Marami pong violation na yan sa amin, 2023 pa. Kaya hindi na po namin renew, Your Honor. Kasi yun nga po, pwede naman namin sanang palampasin na bigyan sila ng permit pero hindi po namin ginawa, Your Honor. 4 na taon na ho silang kumikita, 4 na taon na ho silang may illegal activities, 4 na taon na ho sila merong prostitution, illegal drugs. Pagbibigyan pa ng 1 taon to, talagang nakakahiya na ho yan. Ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, Your Honor. Taliwas ho yan doon. We can supplement the report of the PNP, Your Honor. We will pass it to you para po makita nyo po ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa nyo ngayon lang. Inamin nyo ho kanina, yung report na binasa nyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi nyo 2023 nabasa? Kung 2023, nabasa nyo na ho yan. Intelligence report po ito, Your Honor. Kaya hindi naman po rin i-report sa amin ng PNP. Meron ho kayo kung intelligence kung intelligence report ho yan, ba't meron ho kayo ngayon? Actually, binigay lang po talaga sa amin ito na ng PNP. And it shows naman po kahit kahapon lang na talagang as per their investigation, wala po talaga silang nakikitang any criminalities, Your Honor. Anyways, Mayor, ito naman ay mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin at ito yung aming personal na pananaw ko ho to dahil nga nagtataka. Marami kami, hindi lang ho ako, marami hong nagtataka. Pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka paano ganito kalaking Pogo Hub na merong illegal detention, prostitution, torture, nakalampas ho ng ganito katagal na taon. At kaya nga yung letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung paano umabot ng ganito katagal. And anyways, let's leave it at that, no? Para hindi na ho natin mawala yung ibang ano. Sana po mapagbigyan niyo ako para mabasa ko lang po ang aking official statement. Para po makadagdag po dito sa ating pinag-uusapan po, Your Honor. Please, magandang hapon po. Sandali lamang po, ganong katagal po yung statement? 5 minutes po, Your Honor.